Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan. Webis na naman po ng hapon. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Narito pong muli ang tahanan ng OFW. Good afternoon po yung mga kababayan po natin. Di lamang of course dito sa Pilipinas. Syempre lalong-lalo na yung mga kababayan po natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po muli ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko De Guzman. At ang makakasama ko po ngayon, ang aking pong co-host, ang partner ko po sa araw na ito ay si Director Charles Tabo po ng Land-Based OFW Concern. So, dear Charles, partner, bati ka muna. Maraming salamat, Ase Kiko. At magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at nanood at mga OFW at ang kanilang pamilya. At Ase, doon po sa ating mga kapatiran, mga ka-OFW dyan sa Amerika, Europe at gitnang silangan, umaga po dyan ay magandang umaga po sa inyong lahat po. At syempre po, binabati po natin ang ating mga kababayan at ang sambayan ng Pilipino in general, Director Charles, para sa matagumpay, payapa na pag-exercise ng ating democratic right, yung ating right to vote. So, i-congratulate naman po natin ang bawat isa, tayo pong mga Pilipino, sa matagumpay na pagdaraos po. Especially yung peaceful na pagdaraos ng halalan nito lamang Lunes. Yes po. At Osek, ito po yung kauna-unahang online voting ng ating mga OFW. Yes, oo. At speaking of online voting, sa mga kababayan po natin, sa mga susunod po, especially sa overseas, sa mga susunod po na mga buwan ay pakatututukan po ng Department of Migrant Workers syempre yung pagtugon din para naman po mas maipakilala pa ang online voting. Pero saludo po kami sa mga kababayan natin sa ibang bansa din, hindi lamang dito sa Pilipinas, na kayo po ay nakipag-participate din naman sa ating eleksyon. At live po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng Department of Migrant Workers at syempre sa Facebook page din po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at mapapanood din po tayo mamaya lamang sa RP World Service para naman sa ating mga kababayan sa abroad. Marami nanonood, Director Charles Marami ang kumbaga tumututok. Opo. At nakakalimutan natin, no? Ang bilis ng panahon. Ika-17 17 na ba? natin ngayon, Ase. Mag-ano na pala tayo, makaka 2 quarters na tayo kasi we're halfway through May and next month ay June na. Yes. 'Di ba? Next month ay June na at nag-uulan na nga. Nagsisimula nang mag-uulan. So, ito po ang 17th episode ng Tahanan ng OFW at maya-maya lamang po ay pag-uusapan natin ang mas pinaigting pa na mga serbisyo ng Department of Migrant Workers. Kabilang na po ang One-Stop Action Center ng DMW na pinasinayaan ng ating mahal na Pangulo noon lamang pong Disyembre. Ito po yung ating OFW One-Stop Action Center o yung DMW office po natin sa Makati. Ayan. Yes po. Pero sa magagandang mga pag-uusapan natin, ng mga talakayan natin po, bago po ayan ay Ase Kiko, narito muna mga ilang mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Secretary Hans Leo J. Kakdak pumanglima sa top-performing cabinet secretaries. Pumanglima sa top-performing cabinet secretary si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa ilalim ni President Ferdinand R. Marcos Jr. base sa isnagawaang survey ng Tangere mula April 21 to 22, 2025. Nakapagtala ng 55% satisfaction rating si Secretary Kakdak sa naturang survey. Patunay umano nito na nakikita at nararamdaman ng mga OFWs at ng kanilang pamilya ang pagkalinga at proteksyon na mandato ng Department of Migrant Workers. Balita mula sa tahanan. DMW nagpaabot ng tulong sa nasabing OFW sa United Kingdom.
Nagpaabot ng tulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa naulilang pamilya na nasawing OFW na si Jeric Gomez sa burol nito noong May 13, 2025 sa Parañaque City. Ipinabot rin ni Secretary Kakdak ang mensahe ng pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya at iniabot ang tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund. Si Gomez ay isang nurse sa United Kingdom na nasawi ng mabundol ng isang sasakyan habang pauwi na sana sa Pilipinas upang dumalo sa moving up ceremony ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Balita mula sa tahanan. 2 illegal recruiter na aresto sa NAIA. Naaresto ang isang Hapon at isang Pilipina sa isang entrapment operation na isinagawa ng mga operatiba ng Department of Migrant Workers at NAIA Task Force Against Trafficking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong May 9, 2025. Inaresto si Tomita Takayuki at Maria Zenaida Carlos Otani sa salang qualified trafficking in persons at large-scale illegal recruitment ng 13 na Pilipino na kanila sanang ipupuslit papuntang Japan. Pinangukuhan ng mga biktima ng trabaho bilang factory worker sa Japan sa tulong ng Wink Bayside Manpower Services sa ilalim ng Technical Intern Training Program at may sweldo na 120,000 yen. Ngunit nang makarating na sa bansa ay ipinadala sila sa iba't ibang employer sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Balita mula sa tahanan. Anak ng OFW na namatay sa NAIA, inilibing na. Inilibing na ng pamilya Masungsong ang kanilang nag-iisang anak na si Malia Kate Yuchen sa Eternal Gardens noong Linggo, May 11 sa Lipa City. Nakisimpat siya at dumalo sa libing si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak, OWA Administrator Arnel Ignacio, kasama sina Regional Director April Casabuena at NCR Director Falcone Millar at OWA Deputy Director Hani Quino. Pinagbigay alam ni Secretary Kakdak ang pakikipagdalamhati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Masungsong family. Nagbigay rin ang departamento at OWA ng tulong pinansyal sa pamilya. Matatandaan na nasawi ang batang si Malia, anak ng OFW na si Denmark, nang araruhin ng isang SUV sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, kamakailan. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. Mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan. Siyempre tayo'y nagagalak. We're very happy po sa pagkilala sa ating mahal na kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po ay patunay. Siyempre, this is a testament, Director Charles, doon sa talaga namang napakasipag po na aming secretary at ito nga siya natawag na 24/7 na secretary. Actually hindi nga 24/7 ito si Director Ace, kilala niya to from OWA days pa Oo, hindi 24/7 25/8 minsan niloloko namin 258 sabi namin sa kanya. Kumbaga sa anytime po talaga naman po maaasaan at hands-on, on the ground, lahat po ng na yan. So maraming salamat po sa pagkilala at syempre sa naman na ito, pagbubutihin pa po. Sabi nga ni Sec Hans, hayaan nyo lang yung survey. Lang naman yan numbers lang yan. Ang importante ay we work more, we work harder, and we work better. So thank you very much po doon sa recognition na yun. At congratulations syempre kay Secretary Hans. Yes, congratulations, Sec. At Director Charles, ngayong hapon, speaking of 24/7, 25/8, ano pa bang mga yan ng ating serbisyo sa Department of Migrant Workers? Yeah. Yung guest natin ngayong hapon na to, ganun din. Parang may tayo we're actually a home, we're actually an office for leaders who are actually on the ground all the time and who knows what they're really doing. Kumbaga sa ma-action talaga. Itong guest natin ngayon isa to sa mga action man ng departamento. So, Asek, wag na nating patatagalin ko pa introduction? So, ating pakilala po si Director Ace. Welcome po sa ating programa at magandang hapon po, Director Ace. Magandang hapon Director Charles, Kiko, magandang hapon sa inyo, magandang hapon sa taga-subaybay ng tahanan ng OFW at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat.
Ayan. So, good afternoon. Si Director Ace actually, una kaming nagkatrabaho pa nito, yung sa OWA. He used to handle airport operations for OWA, yung RAD na tinatawag natin, yung kumbaga yung repatriation and assistance division. So lahat ng umuuwi, nakakatrabaho natin siya doon. And talaga namang noon pa lang napakasipag. So kumbaga alam na alam niya yung layout ng airport. kahit anong oras siya nandun sa airport, so kahit sabi ba madaling araw ang dating ng aeroplano, nandun si Oo. Director. And speaking of airport, Director Ace, could you walk us through the operations that we have right now? Kung gaano tayo, ano yung tutok at ano yung klase ng operasyon na meron tayo sa airport ngayon? Ayan, yun doon siguro natin simulan kasi yun ang yung original na home base airport. Ayan. At sige po, as Kiko, Director Charles. Unahin ko lamang po yung, i-mention ko lang, yung pangunahing mandato ng DMW. Ito yung proteksyonan ang karapatan ng mga OFWs at kanilang pamilya, pangalagaan ng kapakanan ng kanilang pamilya. At dinagdagan pa ng ating misyon na i-unleash yung full potential ng mga OFWs at kanilang pamilya. At sa DMW NCR at ang ating airport operation, kasama na ito, ay nakaangkla ang mga programa at serbisyo natin dyan. In fact, mamaya 4:30, meron tayong darating na from Israel, 24 na OFWs, sasalubungin natin doon. So, tayo po sa DMW, meron tayong airport group po, meron po tayong airport team na sumasalubong dyan, nagbibigay ng assistance, hindi lamang sa mga dumarating, kundi pati na rin sa mga departing OFWs, ina-assist po natin silang lahat. Ito yung team ni Miss Jaja. Ayan, yung team ni Miss Jaja. So, shout out kay Jaja, saka sa ating Migrant Workers Airport Assistance Center, yung MWAAC na tinatawag. So, when they leave, Director Ace, it's actually under dati to diretso nagre-report sa office ko to nung hawak ko ang Migrant Workers Protection. Pero ngayon when they leave, they're already under ang ano nila ngayon is sa NCR na, 'di ba? Sa NCR. Tama. Pag umaalis ang isang OFW, syempre may OEC na, may dokumento. Kahit yun, hinahandhold pa rin natin kahit na fully documented sila. Tama po. Hanggang dun sa makasakay ng eroplano, hinahandhold. Ano yung klase ng services that we offer there? Ito po, ang ating pong mga serbisyo sa airport ay talagang ipinapakita natin sa ating mga OFWs na sila ay VIP. Sa tahanan ng OFW, sa DMW, ang ating mga OFWs ay VIP. Binibigay. Okay. Tama po yung sinabi nyo na talagang hinahandhold natin sila na sila hanggang sila ay makalagpas dun sa immigration at sila makasakay dun sa aeroplano. Yung team po natin, tama po yan, ang prinsesa ng airport natin, si Sis Jaja, nandyan po yan 24/7. Hands-on po, 24/7 nandyan. At kahit anong klaseng assistance po sa airport, pag nandun na sila, yung mga arriving OFWs natin, kung kailangan nila ng transportation, nandyan po ang ating DMW team, kakatuwang natin ng OWA sa pag-provide ng transportation assistance. Sa mga departing OFWs, ganoon din po, kung sila ay magkaroon ng problema doon sa ating immigration, nandun po ang ating tanggapan. Tanaw na tanaw po yan, doon sa entrance ng Terminal 3, tanaw na tanaw ang ating tanggapan doon, na ang ating OFW ay maaaring lumapit doon. Naalala mo, Director Charles, that I think that was 2 years ago yata, yung biglang nag-brown out sa airport. New Year, yung New Year. Dalawang araw tayo doon, tayo nila Asik Benny. Tapos si undersecretary pa lang siya noon, Secretary Hans was actually there shuttling doon sa 3 terminal kasi ang Terminal 2 back then may international flight pa. So talagang patalon-talon hanggang sa ang mga OFW natin ay matulungang maribok ang flight. Masaayos kung may temporary housing sila dahil nga yung mga nakansela, yung mga ganyan. And even pag may bagyo, even pag may kahit yung red lightning alert lang, 'di ba, yung mga ganyan on the ground. So talagang saludo tayo sa ano natin yan sa airport. But it's not only the airport, It's not only the airport. Oo, maraming serbisyo ang NCR. Ang tawag nga natin dito ay mini DMW. Tama po yan, Asik Kiko. Ang mga programa po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, mga programa at serbisyo ng DMW NCR ay nakaangkla sa mandato ng ating tahanang OFW, ang DMW. Ang ating po mga serbisyo ay nahati sa 3 division. Meron po tayong Protection Division, meron tayong Welfare Division, at meron tayong Processing Division. At lahat po ng mga serbisyo na yan ay binibigay natin sa OFW bilang isang bayani at tinuturing natin silang VIP sa tahanan ng OFW.
Kiko, sa protection, Dear Charles, sa protection, nagkakandak po tayo ng AirTip, yung anti-illegal Yes, oo. recruitment and trafficking in persons. Nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang universidad. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga PESO offices at ganoon din sa mga local government units. At under din po sa protection, nagkakaroon tayo ng welfare visits. Binibisita po natin yung mga accommodation ng ating mga kababayan na nag-a-apply bilang household service workers abroad. At titingnan natin ang kanilang kalagayan doon habang pinuproseso ang kanilang application. Nabanggit ko na po kanina doon sa airport, kahit anong mga assistance. Sa welfare naman, si Kiko, kasama po dito ang pagbibigay natin ng mga NRCO programs and Yes, services. oo. Yan po. At ganoon din ang pagmamahagi natin ng action fund sa mga qualified applicants natin. Nagkakandak din tayo ng financial awareness seminar para sa small business management training. Katuwang natin dito ang DTI, TESDA, DOT, OFW Bank at marami pang ibang ahensya. Nagkakaroon din po tayo ng wellness check at mga wellness programs. Katuwang natin dito ang OFW Hospital, TESDA, Department of Health. At meron din po tayo mga hospital visits para sa ating mga OFW na nasa ospital. Sa processing naman, Kiko, Dear Charles, yung processing natin ng OEC, Overseas Employment Certificate, meron po tayo sa Ortigas, meron po tayo sa Makati. sa Makati, Oo. sa One Stop Center natin. I-focus ko dyan, kasi Opo. bagamat wala na po halos pila, very very minimal. Kumbaga sa yung pila ho na pang 5 minuto lang ang meron pag wala kayong appointment sa mga nagpo-proseso po, mga BM, na mga hindi BM online, yung mga kailangang mag-reset ng password, yung kinakailangan na magpa-revalidate o kaya magpakita po ng panibago nilang mga dokumento, or yung mga hindi po makakuha ng appointment. Bagamat napakaiksi na po ng pila, kung meron man, lagi natin isasabi kung meron man, kasi bihira na po talagang magkapila, maliban lang po kung peak season. Sa Ortigas, ang balita ko, Director Ace, mas mabilis pa sa DMW office sa Makati. Ayan, oo. Ano ba natin dyan? I-describe mo nga ang ating action center sa Makati. Tama po yun, Kiko. At talagang kinukumbinsi natin ang ating mga kababayan na tumungo sa ating one-stop action center sa Makati. Dahil talagang napakaginhawa ng pag-a-apply dito. Lahat po ng serbisyo na meron tayo sa Ortigas ay meron din sa Makati one-stop action center. At meron po tayo ditong napaka-cozy na Migrants Brew. Libre po ang kape, libre ang merienda habang naghihintay sila. At kung gusto nilang magtumambay doon dahil wala naman po talagang pila. Yes, wala pong pila at doon po walk-in, purely walk-in, ma-accommodate po kayo same day po. Yan ang ating sa Makati. Oo. Yan po yung ating tinatawag na one-stop Action Center. Ayan, one-stop action center. Ayan, sa Buendia po ito sa Makati. Bukod sa pagpaprocess ng balik manggagawa OEC, ano pa ang mga services ng one-stop action center sa Makati? Kagaya po ng binanggit ko kanina, lahat po ng serbisyo na ino-offer natin sa Ortigas ay available sa Makati. At mayroong libreng kape, mayroong libreng Pinopromote talaga yung libreng kape. Oo. Lahat po ng applications nila, meron silang application for Action Fund, ay maaari nating tanggapin at iproseso doon sa Makati office natin. Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, meron silang application dyan. Maaari po nating iproseso lahat doon. And any other assistance, kung kailangan po nila ng endorsements, ay maaari po silang tumungo sa ating tanggapan sa One Stop Action Center in Malugay. At kung napapansin natin ay sa NCR, mga syudad at mga nasasakop sa isang munisipyo, kumusta naman ang ating pakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa ating mga LGUs, lalo na't mga katatapos na ng election, Director Ace? Maraming salamat po sa topic na yan, Dear Charles. Bago po tayo nagkaroon ng radio show dito ngayon, ay galing po ako dun sa PAM, yung ating PESO Association Of Metro Manila. Oo, kanina umaga may meeting sila. Meron po silang monthly meeting at maigting po ang ating kolaborasyon sa PESO Association natin dito sa Metro Manila. In fact, ngayon pong darating na June, ito po ang ating Migrant Workers Month or Migrant Workers Week natin or Migrant Workers Day. Yan po ang ating topic kanina, yung participation ng mga
peso ang mga LGU at napaka-active po nila. Lahat po sila ay mayroong mga programa na ilo-launch ngayong June para kilalanin ang kabayanihan ng ating mga OFW ngayong migrant workers. At very active very very active ang ating Peso Association of Metro Manila kasi Tama po yan. halos every month naiikutan natin yung mga yan, may mga pa-jobs fair, may mga pa-ganyan at syempre kita mo naman hindi tumitigil kahit na di ba, kahit nakatatapos lamang ng eleksyon, balik agad sa sabak agad sa balik agad sabak agad sa trabaho. At we're already downloading yung ating ibang mga programa sa kanila. Nagiging frontliner din natin sila, Director Ace, tama? Tama po yun. Meron po tayo mga resource center kagaya ng sa Quezon City na kinokopya din ng iba pa mga LGU. Meron tayong mga help desk doon sa kanila na maaari nang tumungo doon ng ating mga kababayang OFW para sa mga programang kanilang ina-apply. Yeah. Bukod naman sa LGUs, ano pa yung mga partner agencies natin at may mga isinusulong ba tayong programa o projects na kasama sila? Tama. Mayroon po tayong mga programa ngayon sa pipeline natin. Yun pong pakikipag-ugnayan natin sa Department of Tourism para sa micro-retail tourism. Magkakaroon po tayo ng programa nito, seminar at libreng pag-aaral para sa ating mga qualified OFW sa July 10 and 11. Ito po ay in coordination with Department of Tourism National Capital Region. Kung maalala niyo po, si Kiko and Dear Charles, pumunta pa sa ating tanggapan ang butihing kalihim ng Department of Tourism. Yes. Ayan. At syempre, lahat ng services na ito ay available din sa ating office sa Makati. Tama po yun. Kaya nga po, sige ko, hinihikayat. Sumulat po kami ng formal na letter sa ating mga peso managers sa mga malalapit na syudad sa Makati, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Marikina, yung malalapit po doon sa Makati, na doon na nila dalhin ang transaksyon, ang dalhin ng mga OFWs sa ating tanggapan sa Makati, One-Stop Action Center in Malugay, at makakaasa po sila, masarap yung kape at cozy po ang ambience dun sa ating Makati office. Ayan, at konting lang po muna, kami po mag-commercial gap lang muna, magbe-break lang po muna kami ng panandalian lamang at mamaya po magbabalik tayo upang pag-usapan pang lalo ang mga serbisyo po ng ating One-Stop Service Center, One-Stop Action Center sa Makati ng Department of Migrant Workers at iba pa pong programa ng DMW National Capital Region. Sa pagbabalik lamang po yan ng tahanan ng OFW. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang Pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan.
Sambayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan, nagbabalik po ang tahanan ng OFW at kasama pa rin po natin sa hapong ito syempre ang director po ng Department of Migrant Workers National Capital Region Office. Walang iba po kundi si Director Ace Millar. Ayan, syempre Director Ace, nabitin tayo kanina. Napag-uusapan kasi kanina yung tinanong ni Director Charles kanina yung ano-ano pa ba ang mga partner agencies at ang mga serbisyo nila na nai-offer natin sa ating mga OFWs. And you mentioned about the Department of Tourism. That's only one. Aside from the Department of Tourism, ano pa yung mga partner agencies natin na fortunately ay meron din naman silang presence o nag-uopisina rin sa ating DMW office sa Makati? Salamat, Ase Kiko. I-mention ko na rin yung ating partner agency na yung OFW Hospital. Every time na magkakaroon tayo ng event dito, ay kapartner natin sila, nagpo-provide sila ng wellness, nagpo-provide sila ng medical check-up, medical mission nila dun sa one-stop action center natin sa Makati. At starting June 7, nag-announce po ang OFW Hospital na magkakaroon na sila ng regular clinic doon. Magkakaroon ng nakaposte na nurse doon, social worker, at kung ano pa man na kailangang atensyon, medical attention ng ating mga OFWs ay mapoprovide ng ating OFW Hospital as partner of DMW NCR sa pag-provide ng mga programa at serbisyo. Ganoon din po, katuwang natin ang OF Bank sa pag-provide ng financial awareness seminar. Katuwang din natin ang DTI at ang TESDA sa lahat ng ating mga events doon sa one-stop action center natin in Makati. Yes, so may DTI presence doon, Director Charles, na nagbibigay ng business counseling, yung mabilisan na pag-a-assess ng readiness ng ating mga kababayan for their business, and eventually pwede pong i-enroll afterwards para sa kanilang mas intensive na business mentoring. And of course, TESDA. TESDA regularly nagpapadala doon, at syempre may mga staff din tayo, di ba, na nag-o-orient regarding the services and the offerings of TESDA. Kaya pagdating nila doon na Director Reyes, talagang nabibigyan ng naaasikaso talaga yung ating mga OFW dahil sa dami ng ating mga partners na maalala sa ating mga OFW pagbisita nila doon. Gusto po natin iparamdam sa ating mga OFWs na sila ay talagang kinakalinga sa tahanan ng OFW. Kasi it's no less than ito talaga'y programa na pinasimulan at binuksan. It's of course our very own President, the Honorable President, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. was the one who actually inaugurated it last December. Sabi nga niya, kabilang ito sa mga pamaskong handog natin sa ating mga OFW, at sabi ng ating mahal na Pangulo, ang iba't ibang mga ahensya ay dapat magsama-sama para mas mapabilis, mas maparami at mas mapabuti ang serbisyo na hatid sa ating mga OFW. Ayan. That's why we have that in Makati. Sa ngayong hapon, partner, may kakasama po natin ngayon live sa studio si Ma'am Lovely Laida Rabe, dating OFW din galing siya ng Jeddah, no? Galing siya ng Jeddah, umalis siya noong 2023, pero umuwi siya dahil sa nagkaroon ng karamdaman, ay umuwi siya noong October 2024 para makakuha ng medical attention dito sa Pilipinas. At ngayong Marso, ASEC ay nabigyan po natin siya ng tulong dahil sa ating Pinay Balik Hanap Buhay at ang programa natin sa Action Fund. At ang maganda doon ASEC ay dahil doon sa livelihood assistance na ibigay natin ay nag-put up po siya ng business selling snacks po, ma'am, no?
pwede po pa nating bigyan mo kami ng konting kwento dito sa Yes, sa ma'am. naibigay na assistance sa inyo Apo, ng nung department. nakuha ko po, nung March nga po yung livelihood, financial assistant po, naisip ko po talaga na dalhin agad ito sa business para po may pang-araw-araw kami. Bali po, buong family po yung nagtutulungan dito, mga anak ko, asawa ko, yes po. Nagtitinda po kami ng merienda, like french fries, fried noodles, yun po kasi in demand na merienda po sa amin. Kaya yun po yung inumpisahan po. Ma'am, saan ito? Saang lugar po kayo? Sa May Payatas A po. Okay. Yes, Quezon City, oo. Sige. Ang ano nito ma'am ay parang maliit na sari-sari store Yes po. and food business, may merienda, oo. So, Director Ace, ano ba ang ano natin kay ma'am? Ano pa ang pwede nating maitulong bilang isang former OFW? Syempre, maliban doon sa naibigay natin na panimula, yung balik Pinay, balik hanap buhay. How can we at least push further yung kanya namang negosyo? Sige ko, yung pong mga kailangan niyang mga training ay i-coordinate natin sa DTI kung kailangan niya ng food processing na makakatulong sa kanyang negosyo. Yan po ay i-coordinate natin sa DTI. Sa DTI, Meron din silang packaging seminars. DOST, yeah, oo. Meron din po sila. So tutulungan natin siya, gagabayan natin siya. Hindi natin siya pababayaan na binigyan lang natin ng puhunan. Kundi dapat i-capacitate din natin siya na makipag-compete dun sa larangan ng kanyang negosyo. At yan naman po yung natawag nga natin na whole of government, 'di ba? Whole of government approach. Hindi lamang po ito offering o hindi lamang naman po ito tulong ng Department of Migrant Workers. May iba pa pong mga ahensya naman ng ating pamahalaan, ahensya ng ating gobyerno na handa rin naman pong magbigay ng tulong at mapaangat ang ating mga kababayang mga OFW, mga ex-OFW natin. So sa mga susunod na araw mukhang mas madalas pa nating makikita si ma'am. Oo. Gusto mo mag-test na ma'am? Ayan, ang ano natin. Oo. Apo, gusto naman po. Opo. Ano pa ba ang ating plano para diyan sa ating negosyo na ano Ayun na yan? nga po, sana po mas mapalago pa po at hindi lang po syempre yun yung maititinda para po kahit papaano po is mag-improve pa po kami sa business. Yun naman yung ano natin 'di ba? Parang yung pag-OFW kasi temporary. Yes. Tapos syempre lalo na doon kay ma'am hindi niya natapos yung contract so pagbalik niya dito, yun naman yung panigurado na binibigay natin sa kanila, panigurado ng ating pamahalaan na may safety net kumbaga, may pansalo at the same time pag sinalo ka, dahan-dahan kang ilalanding, tutulungan kang maglakad at tutulungan kang umabante sa pamamagitan ng ating ma-reintegration program, 'di ba? Yeah. Tapos ASEC, parang nung nakapanayan natin kanina, parang may request po kayo ng medical assistance. Yes po, dahil nga po sa kalagayan ko, sir. Bali po, nagre-request po ako ng medical assistant dahil po sa sitwasyon ko nga po. Bali, meron po kasi akong meningioma, sir. Yun po yung na-trace sa ibang bansa, kaya po yung reason na pinauwi po ako. Director Ace, si Director Ace, ano po yung proseso po para mabigyan po yung kanyang kahilingan ng medical assistant po? Dear Charles, kanina ay kausap natin si Ma'am Lovely, sinabi nga niya yung kanyang pangangailangan ng medical. Yeah. Ibinigay ko po sa kanya yung aking telephone number, yung aking tarjeta, Okay. binigay ko sa kanya para kami po ay mag-uugnayan at siya po ay ating bibigyan ng kaukulang atensyon. I-refer po natin siya sa ospital o kung ano bang medical institution na makakatulong sa kanya. Ayan. At syempre yung hand-holding natin, 'di ba? Tuloy-tuloy naman 'yon sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga ex-OFW, mga kauuwi-uwi lang. Huwag po kayong mag-atubili na lumapit. Marami po kami, hindi lang po NCR ang aming regional office, kami po ay may 16 na regional office sa iba't ibang panig ng ng ating bansa na po pwede po ninyong lapitan o ng inyo pong kamag-anak at agad-agad naman po kaming tutulong. Ayan. So maraming salamat po Ma'am Lovely at asahan niyo po ma'am na kumbaga fight tayo at ito po ay ating pagtutulungan at kayo po ay amin namang aalalayan. Ayan po. So, maraming salamat po. At yan po yung panayam natin kay Ma'am Lovely Rabe at sa pagkakataon naman po na ito ay mayroon yata tayong report tungkol sa isang OFW partner. Kaninang umaga po ASEC, kasi kahapon may dumulog sa atin ng tulong tapos kaagalan po nating binisita ito kaninang umaga. So makakasama po natin ngayon sa yung anak niya po si Reynaldo Cabiling. Reynaldo, magandang hapon po sa iyo. Kumusta na po diyan sa sa ngayon pala ASEC ay kasama niyo yung kanyang nanay
na Binisita mo kanina, di ba? Opo, Oo, binisita para ko. So, ano siya, Director Charles. Oo. Baka maganda rin na at least mas para mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano yung sitwasyon ng ating former OFW na si OFW Jeremy ay maipakita rin natin yung pong pagbisita rin ng ating mga kawani sa DMW sa atin pong former OFW na si Jeremy. So siguro i-QA natin yung kanilang visit. Okay. 7 taon sa Bahrain at 7 taon din binakita ang kanyang 4 na anak. Umuwi ito sa Pilipinas at pilit patupaglaban para maitawid ang kanyang pangangailangan laban sa kanser. Ngayon, ang Action Fund ng DFW ang tumutulong sa kanya para matutulungan pa kanyang buhay para matulungan pa ang kanyang mga anak na nahinto sa pag-aaral. Personal naming inabot ang halagang 75,000 pesos bilang tulong pinansyal kay OFW Jeremy Alvarez, ang kasalukuyang nasa intensive care unit ng isang pribadang ospital sa Mandaluyong City. Ang tulong ay mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers or DMW at inabot sa ikalawang anak ni Jeremy na tumanggap ng assistance sa ngalan ng kanyang inang may sakit. Saksi sa pagkaloob ng tulong ay ang unang asawa ni Jeremy na kasalukuyang nagbabantay sa ospital. Nagpaabot din ng pangakong suporta ang DMW sa mga anak ni Jeremy, partikular sa pagbabalik nila sa pag-aaral sa pamamagitan ng scholarship o skills training ng TESDA. Ayon sa pamilya, natigil sa pag-aaral ang mga anak ni Jeremy bunsod sa matinding crisis sa kanilang pamilya at kakulangan sa pinansyal na suporta. Asek, ngayon po ay makakasama po natin sa Phone Pass po yung anak niya. Yun po yung kaninang umaga dinalaw ng DMW po yung nanay. Ngayon po ay makakapanayan po natin po ang kanyang anak na si Reynaldo Cabiling para bigyan po tayo ng update pala po do sa hospital kung saan po naka-confine po ang kanyang nanay. Magandang hapon po sa iyo, Reynaldo. Yes po. Ako po to si Reynaldo Cabiling po. Anak po ni. Opo, magandang hapon po sa iyo. Nangungumusta lang po kami. Kumusta na po ang si mami mo po, si Ma'am Jeremy Alvarez po? Yun nga, may na po. Okay na po yung kalagayan niya po. May malay na po siya ngayon. Ay, naku, magandang balita po 'yan sa amin. Yun po ay isa rin po sa aming gustong mangyari po na kahit papaano ay makatulong po kami para po sa kalagayan po ng inyong nanay po. Sir Reynaldo, oo. Kasama si Director Charles kanina nung dumalaw diyan sa ospital sa iyong ina. Ang ano lang natin ay syempre tuloy-tuloy yung suporta natin, Director Charles, tuloy-tuloy yung ating pagtulong naman kay Sir Reynaldo. Pero maliban dito, sir, balita namin ay may hiniling ka daw kay Director Charles kanina. Opo. Oo, gusto mo daw maituloy yung iyong pag-aaral? Yes po. Oo, sige. Opo. Sir, ganito, sa pasimulan natin sa isang skills training, agad-agad nung idinulog sa atin ni Director Charles yung kahilingan mo, ang sabi natin kay Director Charles, Dear Charles, bigyan agad natin ng test na yan para at least ituloy naman yung kanyang pangarap. At ito po, hawak ko ngayon, sabi ko nga, after nitong show, pupuntahan ka ni Director Charles mismo at ibibigay sa iyo itong TESDA certificate. Nagpapasalamat tayo syempre sa mga partners natin sa TESDA, kila Director General Kiko Benitez, para po sa syempre ay tuloy-tuloy na paggagawad ng mga TESDA certificates po sa ating mga OFW at sa mga kaanak po ng ating OFW. So Sir Ray, after nito ay tuloy-tuloy lang yung ugnayan ni Director Charles sa'yo. Maliban doon sa pagpapagamot ng ating OFW ay syempre para dito sa iyong TESDA voucher at may mga kukunin kaming requirements at ipapakiusap natin, sasabihin natin kay Admin Arnel para naman sa OWA scholarship at at least maituloy naman ang pangarap na makapag-aral. Okay ba yun, sir? Opo. Maraming salamat po kay Director Charles and kay Bongbong Marcos po, ating presidente po. Maraming salamat po. Ayan. Tulong ng abot po.
Sige lang sir, ano lang tayo, tuloy lang sir ang pangarap at kami naman dito sa DMW nakaalalay di lamang sa mga OFW natin. Kasama rin po kayo ng mga kapamilya ng OFW na amin pong kinakalinga at inaalalayan. Opo, ito tahanan po ng Department of Migrant Workers, Reynaldo. Patuloy pa kaming mananalangin sa mabilis na paggaling po ng inyong ina. So patuloy po tayo, mag-contact po tayo. Ayan. Yes po. Maraming salamat po. Sige pa. Maraming salamat din. Ayan. Siyempre, Director Charles, yun nga ang ating yun ang ating orders. Sabi sa atin siyempre hindi lang yung maayos at ligtas na pag-alis, pati yung welfare, di ba, Director Ace din. Kaya itong sila Director Ace talagang diyan nakatutok. Oo, diyan nakatutok sa welfare at sa pagtugon at pagtulong sa ating mga OFW at lalong-lalo na siyempre doon sa kanilang mga pamilya din. At speaking, meron pa syempre, di ba? Parang kumbaga hindi tayo natigil. Last week po mga kababayan ay dapat meron tayong guest na ating kakapanayamin at syempre lumapit din na dating OFW naman na nang hihingi rin ng tulong at syempre atin naman pong tuloy-tuloy din na sinusuportahan. Director Charles. Opo, siya po si partner si Randy Gacosta na umuwi noong 2024 June ng 2024 dahil nung nagkaroon po siya ng chronic disease. Siya po ay from Santa Cruz, Laguna at nagtatrabaho dati sa UAE bilang machine technician. So dapat nga tama nga sabi mo partner na dapat last week maibigay, kaso nga lang meron ka tayong mandato na dapat pagkatapos ng election. Pero ito po siya ngayon, ready na po yung kanyang assistance na ibibigay po ng ating departamento. Kumusta sir? Okay naman kayo sir? Okay naman. Ayan. Okay na po kayo. Si Director Ace na yung mag-aabot. Naka-ready na yan sir. Nung 2 linggo nang naka-ready. Medyo sabi lang namin ano lang natin ng content nang hindi naman tayo mapagalitan ng COMELEC. Opo. Sir Randy, sa ngalan po ng ating butihing kalihim, ang kalihim ng DMW, ang tahanan ng OFW, ang ating kalihim, Secretary Hans Leo J. Kakdak, ito po ay binibigay namin sa inyo ang Action Fund Assistance po mula po sa DMW. Magandang araw po sa lahat ng nanonood ng programang ito. Sa DMW po, maraming salamat po sa tulong na ibinigay nyo. Malaking ginawa po ito. Sana po huwag tayo magsabang magtulong sa mga ganitong dumarating. Maraming salamat po. At higit sa lahat po, samahan natin Pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Ayan. Walang ano man po yan sir. At syempre po ito'y bahagi po ng aming serbisyo at aming pong paglilingkod sa ating mga OFW sa kautusan na rin po ng ating mahal na Pangulo at ating mahal na kalihim syempre, di ba? At may nababasa ako dun sa comment section, ay address ko lang ng konti partner, mabilisan lang. Yung pong mga nagpa-follow up ng kanilang action fund, maari lamang po mag-message po kayo, pasabi lang po kung ano yung buong pangalan at tapos doon po sa kung saan po ninyo sinubmit, kung sa Migrant Workers Office po o sa Regional Office, at agad po naming tutugunan itong mga ito. Gaya nga po ng sinabi namin, ipinoproseso po namin ito agad at ito naman po ay aming ipinaparating din po sa inyo para naman po nang sa ganun ay agad po namin kayo matulungan at agad po namin kayong mapagserbisyohan. So pa-message lang po dun sa mga nagko-comment para agad po naming maiabot ang inyo pong inaantay o hinihiling na action fund. Ayan. So, medyo bitin. Pero sa ngayon ay bitin pero kumbaga magaan ang episode ngayon dahil marami tayong natulungan. Correct. Saka Asek, maraming salamat po. Gusto ko po sang ipaabot ng papasalamat natin po kay Director Ace po sa pagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga programa ng NCR at yung action One Stop Action Center. Maraming salamat po, Director Ace. Maraming salamat, Dear Charles. Maraming salamat, Ase Kiko. At magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Opo. At para sa mga mahalagang anunsyo, komento at ibang nanghihingi ng serbisyo ay maaari po makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa inyong screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedbacks para sa higit kayong mapaglingkuran. Ayan, at konting announcement, ngayon na po ang deadline ng likhang kababaihan. So,
pwede pa po kayong humabol hanggang alas 5 ng hapon. I-email nyo na po at ipadala po ninyo ang inyong mga entries. Ito po yung ating business plan competition para po sa mga babaeng OFW. Wag po kayong mag-atubili na mag-submit. At, ayan, but wait, there's more. Dahil mukhang matagumpay, Director Ace, ang balita ko yung ibang region umaabot ng 50. May region daw na naka 60 entries pa sila. So mukhang marami-rami ang naging interesado. But wait, there's more po. Pakiantabay lamang po dahil sa mga susunod pong araw at susunod na linggo, ibang sektor naman po ng OFW ang aming hahandugan ng business plan competition at para naman po nang sa ganon ay lahat kayo ay magkaroon ng pagkakataon na maituloy ang inyong pangarap dito sa ating bansa, di ba? Syempre. At bago po magwakas syempre ang ating programa, mag-a-advance birthday greeting lang po ako. Ayan, sa pinakamahalagang babae po sa aking buhay, ang aking pong nanay. Ayan, advance happy birthday po sa aking mami, Mami Tessie de Guzman po. Sa Tuesday pa naman, pero babatiin ko na rin ngayon. Ayan, so happy birthday po. Happy birthday, babatiin Mami. ko ang aking mami. Ayan, so ayan, amin pong ayan, pati si Sir nakikibate. Ayan. Amin pong inihahatid syempre ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli po ako po Assistant Secretary Kiko de Guzman ng Department of Migrant Workers National Reintegration Center for OFWs. At sa ngalan naman ng DMW Land-Based OFW Concerns, Director Charles Tabo po ang inyong lingkod. Ayan, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Webes sa kapareho pa ring oras at abangan ang mga susunod na episode ng makabuluhang pagtalakay po sa buhay ng ating mga bagong bayani at ng serbisyo po na iniaalay ng Department of Migrant Workers. Sa ngalan po ng aming mahal na kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak, ito pong muli ang Tahanan ng OFW.